Mapalad po pala yung taong napatawad ang kanyang kasalanan. Amen. You will start a brand new life. Pag ang kasalanan mo na napakarami nung araw, mga minamahal, kung bibilangin, hindi mabilang ang ating kasalanan. Bakit? Pag wala kang Espiritu ng Diyos, araw-araw, hindi lang araw-araw, oras-oras, nagkakasala ka. Sa mga bagay na nakikita mo, sa mga bagay na iniisip mo, sa mga bagay na sinasambit ng iyong labi, nagkakasala ang tao. Pero nung ating makilala ang mahal na Panginoon, narinig natin yung gospel, yung totoong ebanghelyo ng mahal na Panginoon, nagkaroon tayo ng takot sa ating dakilang Diyos. Takot na magkasala. Everybody shout, praise the Lord. Kasi po, yung power of forgiveness, let us remember this. Tandaan po natin. The power of forgiveness, mga minamahal, is the manifestation of changes in your life. Ibig sabihin, magmamanifest po siya. Magkakaroon siya ng kapahayagan na bakit napatawad ang kasalanan natin? Dati may bisyo ka, hindi mo na gagawin yung masamang bisyo. Alak, sugal, sigarilyo, maminamahal. Kung yung mga mister nananakit ng asawa, hindi na. Amen. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Kasi binago na ng mahal na Panginoon eh. Amen. Pag napatawad na po yung ating kasalanan, iniiwanan na po natin ang datihang pagkatao natin. Dahil namatay na po ang ating datihang pagkatao. Hindi na tayong nabubuhay, kundi ang nabubuhay sa atin, walang iba, kundi ang ating dakilang Diyos na umibig sa atin at ibinigay ang kanyang buhay para sa atin. So Christ lives and dwells in our heart. Pagkatotoong napatawad ka na ng mahal na Panginoon, maminamahal, yung forgiveness, kung meron din sa atin na nagkamali, merong umargabyado sa atin, huwag nating gagantihan, kundi patawarin po natin. Magpatawaran tayo sa isa't isa, gaya ng Diyos na nagpatawad sa atin. Ang mahal na Panginoon, ang dami nating atraso sa mahal na Panginoon. Ang dami nating kasalanan. Pero nung umiyak tayo sa Diyos, mahal na Panginoon, patawarin mo ako sa lahat ng ating mga nagawang kasalanan. Dahil ang kasalanan nagbubunga ng karamdaman. Pag wala ng pag-asa ang karamdaman, nagagaling, hahantong sa tinatawag na kamatayan. Kaya nung tayo lumapit sa mahal na Panginoon, may maluba tayong karamdaman na wala ng pag-asa ang gagaling. Kaya pala, nagkaroon tayo ng magulong buhay dahil sa kasalanan. Ngunit nung tayo lumapit sa makapangyarihang Diyos, ang Diyos na nagmamahal, umiibig at nagpapatawad ng ating kasalanan, in-erase ng mahal na Panginoon. Binura ng mahal na Panginoon. Pinatawad tayo ng mahal na Panginoon. At nung napatawad na tayo sa ating kasalanan, nahayag ang kanyang kapangyarihan. Tinugon ang ating mga panalangin. Lahat ng gumaling sa karamdaman, sumigaw ng malakas na praise the Lord. Everybody shout, Amen. Nalutas ang problema. Ano po? Amen. Mga kapatiran natin, na-enjoy na po nila ang maraming panahon ng paglilingkod sa Diyos. 20 years, 30 years, 40 years. Ang iba, dating kabataan, dito na po, naging adults. Ano? May sabihin, maminamal, kung nasave ka, last 20 years, 30 years, ang edad mo pa lamang 30 or 40 years old. Ngayon, 60, 70 years old ka na. Na-enjoy na po natin yung totoong exceeding riches of God's grace. Talagang masagana po ang kayamanan na nagmumula sa biyaya ng ating pinakamamahal na Panginoon.
Everybody shout, praise the Lord. So forgiveness, it never, mga minamahal, measure kung sino lang ang pwede mong patawarin. Hindi po ganoon. Kung sino lang ang pwede mong bigyan ng pagpapatawad, hindi po ganoon. Dapat ang pagpapatawad sa puso natin, hindi po dapat nagkakaroon ng boundary. Dapat laging bukas ang pinto natin sa forgiveness. Meron po tayo dapat forgiving spirit. Forgiving spirit. Kasi po, mahirap mabuhay na meron kang daladalang bigat sa iyong balikat, sa iyong puso. Mahirap po. Pero masayang mabuhay kapag ikaw ay merong pagpapatawad sa puso mo. Wala kang kaaway. Amen? Amen? Wala kang mga minamahal masasabi na hindi mo kasundo. Kasi pag mapagpatawad ka, yun ang patunay na ikaw ay totoong nagmamahal sa mahal na Panginoon. Mahal na mahal mo ang dakilang Diyos. Dahil ang forgiveness, sabi nga, maminamahal, na mamalagi ang pagpapatawad ng mahal na Panginoon sa lahat ng tao. Gaano man ang kalagayan po nating lahat, laging handang magpatawad ang mahal na Panginoon kapag lumapit ang isang tao makasalanan. Ang isang mananampalatayang nawalay sa mahal na Panginoon, handang tanggapin ang mahal na Panginoon dahil ang Diyos ay mapagpatawad ng sagana. Palakpakan nating lahat ang mahal na Panginoon. Ano po, sabi po ng banal na kasulatan, pangatlo, God, mga minamahal, who is rich in grace and mercy. Sabi ng salita ng mahal na Panginoon, the grace of God bring salvation and eternal life. Ito po yung pinakamahalaga. Dahil exceeding riches siya, lubang sagana ang kayamanan ng biyaya ng mahal na Panginoon, hindi lang may kapayapaan, hindi lang po may pagpapatawad sa ating makasalanan, kundi kasama ang kaligtasan at buhay na walang hanggan. Basahin natin, John 3 verse 16 and 17. At last verse na po tayo ay handaan natin, Isaiah 53 verses 4 to verse 7. Dito po sa aklat ni Juan, Kabanata 3, ang talata po ay 16 at 17. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan, na ibinigay niya ang kanyang buktong na anak, upang ang sino man sa kanya ay sumasampalataya, ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. Sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang anak sa sanlibutan upang hatulan ang sanlibutan, kundi upang ang sanlibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. Amen. Palakpakan nating lahat ang ating mahal na Panginoon. That the Word will be saved through His name. Ang pinaka-totoong kailangan ng mundo, ang minamahal, hindi mga minamahal, sabi nga, yung magkaroon ng napakagandang buhay ang lahat ng tao. Kaya, hindi po economist ang ipinadala. Hindi rin kailangan ng buong mundo, mga minamahal, na maging marunong ang lahat ng tao. Kaya hindi po guro o teacher ang pinadala. Kundi ang kailangan ng mundo. Ano ang kailangan po ng mundo? Ang kailangan po ng mundo ay kaligtasan. Kaya ang ipinadala sa mundo, Savior, tagapagligtas. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him should not perish, but have everlasting life. For God sent not His Son into the world to condemn the world, but that the world through Him might be saved. Tingnan niyo po, napakaganda po ang
pangako ng mahal na Panginoon sa atin. Sa biyayang ito, mismo ang kaisa-isang buhay ng dakilang Diyos na makapangyarihan, Savior, ibinigay niya po para sa atin. Ibinigay po ng mahal na Panginoon. Inako niya ang lahat ng pagpapahirap sa Kanya. Lahat ng parusa, inako ng mahal na Panginoon. Even to the last minute, na siya'y pinahihirapan ng mga tao, hindi nagbuka ang bibig ng mahal na Panginoon. Nasimulan lamang ibuka ng mahal na Panginoon ng kanyang labi, ang kanyang bibig, nung siya'y nakapako na at binanggit ang 7 last words. Dahil meron siyang mahalagang iiwan sa mundo. Meron siyang mahalagang pinakadapat taglayin ng lahat ng tao sa bundong nabubuhay. Ang mga tao ay kinakailangan magkaroon ng kaligtasan. At ito'y nanggagaling at nagmumula tanging sa dakilang Diyos lamang. Kaya, maminamahal, napakapinagpala po nating lahat. We are saved by the grace of God. Dahil sa biyaya po ng mahal na Panginoon, ayaw ng mahal na Panginoon, ang isang Kristiyanong nanampalataya sa Kanya ay magdusa doon sa hell. Ang impyerno, place of torment, where worms diet not, and fire is never quenched. Hindi po lumalamig ang impyerno. Umiinit po ng umiinit. At ang pagtaghoy, pagsigaw ng mga kaluluwang pinapahirapan sa impyerno, hindi rin humihinto. Tumatangis sila sa paghihirap. Ngunit salamat sa dakilang Diyos. Iniligtas tayo ng mahal na Panginoon. At ngayon, binigyan pa tayong karapatang tawaging tunay na anak ng Diyos. Mga anak ng Diyos at tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Pumalakpak tayong lahat sa mahal na Panginoon. Kaya hindi lang last verse na po tayo, basahin natin. Isaiah 53 verses 4 hanggang verse 7 po, maminamahal. Ito ang sinasabi sa Isaiah 53, mga talatay 4 hanggang 7. Tunay na kaniyang dinala ang ating mga karamdaman at dinala ang ating mga kapanglaban. Gayon may ating pinalagay siya na hinampas, sinaktan ng Diyos at dinalamhati. Ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsang. Siya'y nabugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ang parusa na tungkol sa ating kapayapaan ay nasa Kanya, at sa pamamagitan ng Kanyang mga latay ay nagsigaling tayo. Tayong lahat, na gaya ng mga tupa ay naligaw tayo tumungo bawat isa sa kaniyang sariling daan, at ipinasan sa Kanya ang Panginoon ang kasamaan nating lahat. 7. Siya'y napighati, gayon man nang siya'y dinalamhati ay hindi nagbuka ng Kanyang bibig. Gaya ng kordero na dinala sa patayan, at gaya ng tupang nasa harap ng mga manggugupit sa Kanya ay pipi. Gayon may hindi niya binuka ang Kanyang bibig. Amen. Palakpakan nating lahat ang mahal na Panginoon. Ganyan tayo ka mahalaga sa mahal na Panginoon Diyos. Kaya araw-araw mabubuhay tayo na nagpapasalamat sa mahal na Panginoon dahil meron tayong Diyos na umibig sa atin sa Kanyang dakilang biyaya, sa Kanyang dakilang sakripisyo, iniligtas tayo ng mahal na Panginoon sa tiyak na kapahamakan. By His stripes, we are healed. By His blood, we are all cleansed and forgiven in our sins and iniquities. Gaano kalaking sakripisyo ang ginawa ng mahal na Panginoon. Hindi tayo karapat-dapat sa biyayang ito. Ngunit, ang mahal na Panginoon, mapagmahal siya sa atin. Mapagmahal sa lahat ng tao. Kaya kung ang ebanghelyo ng mahal na Panginoon, ngayong oras na ito ay dumating sa iyong tahanan, wherever you are today,
Our loving God is knocking at the door of your heart. Kumakatok ang mahal na Panginoon sa pinto ng iyong puso. Ang kailangan natin ay kaligtasan. Hindi po sa pamamagitan ng relihiyon. Ang kaligtasan ay nagmumula tanging sa mahal na Panginoong Yesus po lamang. Sa oras na ito, awitan po natin ang mahal na Panginoon.